bilang bahagi ng pagsusumikap at konkretong aksyon ng administrasyon para masolusyonan ang malawakang pagbaha sa mga komunidad. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Pasig-Marikina River Channel Improvement Project Phase 4 sa Barangay Santo Niño, Marikina City. Layo ng proyekto na mapigilan at mabawasan ang pagbaha dulot ng pag-apaw ng Pasig at Marikina Rivers na matagal nang bumabagabag sa kaligtasan at kabuhayan ng mga residente. Saklaw ng Phase 4 ang pagtatayo ng mas matibay na dike at revetment, pag-install ng mga floodgate at pagsasagawa ng dredging sa mga daluyan ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay magpapatibay sa flood management system sa Metro Manila. Phase 4 is composed of 3 contract packages. Ito yung nakikita ninyo dito. This will involve yung mga revetment, widening ng Marikina River from I think from 60 meters yata ngayon yung ng Marikina River. Gagawin yata 120 or something. Kita niyo yung revetment na nagagawa ngayon dyan. So, and then there will be some facilities, actually yung Marikina gate control structure that will be implemented. Ito yung magpapahinto ng tubig baha galing sa Sierra Madre at ida-divert muna sa Manggahan Floodway papunta ng Laguna Lake. We are hoping that yung mga widening, revetment, saka baka matapos namin by 2028, pero yung Marikina Gate Control Structure baka 29-30 siguro na natapos yan. So at the end of the day, pag natapos natin lahat ito, by the way, itong upper, may phase 5 nito, but this is already completed using local funds. No? Itong sinasabi ko na phase 1, 2, 3, 4, funded po ng Japanese government. Matagal na po ito. So, continuing po ito. Sinuri ng Pangulo ang isinasagawang paglalagay ng culvert pipe sa kahabaan ng Sumulong Highway sa lungsod ng Marikina. Ang mga high-density polyethylene pipes ay bahagi ng bagong drainage system na magtutulak ng labis na tubig ulan papunta sa Marikina River. Saklaw nito ang 8.82 square kilometer catchment area na layong idirekta ang tubig baha mula sa ilang barangay patungong Marikina River. Kapag nakumpleto na ang paglalagay ng culvert pipes, inaasahang mababawasan ang panganib ng matagalang pagbaha sa mga lugar na madalas maapektuhan. This is a project of DPWH, but of course with the guidance of the local government. Ito yung pag-lay down natin ng high-density polyethylene pipes, no? Ito yung double barrel na tinatawag natin. Para yung sasaluhin niya, yung galing dito sa mga creeks, sa Cainta, Rizal, Kupang, lahat dito dadaan yan. Ito yung outfall na natin papunta sa Marikina River. And then, ito kanina pinag-usapan namin ni President and ni Secretary na tatapusin itong buong stretch kasi medyo mahaba pa. This will end doon sa may Sapang Baho Creek, kulang pa ng 300 meters. So, according to SEC, meron na daw pong naka-allot na pondo once matapos doon sa itong kinatatayuan natin hanggang Sapang Baho. So hopefully, kapag natapos natin yung doon sa ilog, yung ating widening, deepening, and then yung slope protection, along with the interconnectivity of all our drainage systems,
talagang mababawasan, sana mawala na yung pagbaha sa Marikina. We're really adopting the whole of government approach, meaning kailangan magtulong-tulong po. It's not just the national government na may responsibilidad, it's also the local government. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-124 na Police Service Anniversary sa Philippine National Police Grandstand sa Camp Crame, Quezon City. Sa ilalim ng temang Pulisya, Bantayog ng Bayang Matatag, kinilala ang mga natatanging kawani ng PNP na binubuo ng uniform at non-uniform personnel, pati na ang iba't ibang unit sa pulisya dahil sa kanilang kahusayan at dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Ipinakita sa nasabing okasyon ang 8 PNP patrol vehicles bilang simbolo ng pag-unlad ng transportasyon at mobility ng kapulisan sa pagganap sa kanilang tungkulin. Bumisita rin ng Pangulo sa PNP Command Center at nakinig sa briefing tungkol sa 5-minute police response time kung saan ipinresenta ang mga live demonstration operations ng PNP na nagpapakita ng kahandaan at bilis ng aksyon ng kapulisan. 124 na taon na paglilingkod, katapangan at pag-aalay ng buhay para sa bayan. Sa araw-araw na kayo'y tumutugon sa tungkulin, pinapanatili ninyo ang kapayapaan at kaayusan sa ating mga komunidad. This year, the PNP marks several critical milestones, including the 5-minute response time strategy. 5 minutes. Just a relatively small window of time, but 5 minutes can mean the difference between safety and danger, even between life and death. However, the challenge now is to ensure that, rain or shine, during ordinary days, and more so in times of crisis, there are people who will be ready to answer our people's call for help. This is how we rebuild the trust that the police will come, no matter what time, no matter what the circumstances, they will arrive. We owe our people a system that they can rely on. Considering this day and age, criminals have mastered new and sophisticated ways to advance their schemes. Inaabuso nila ang mga makabagong teknolohiya upang manloko, maninlang, at mambiktima. Ito ang kailangan nating bantayan. Ito ang ating dapat sugpuin. Huwag din natin kalimutan na bahagi ng banta sa seguridad ang mga nasa hanay na bumabaluktot mismo ng ating layunin. Aanin pa ang pinakamodernong kagamitan kung may ilang pulis pa rin ang umaabuso sa kapangyarihan. Inuulit ko, walang lugar ang katiwalian sa ating kapulisan. Be assured that the government stands with you, behind you, every hour of every day as you continue to carry out your mission and build a safer and more peaceful bagong Pilipinas. Formal na tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang Fiscal Year 2026 National Expenditure Program mula sa Department of Budget and Management. Nakaangkla ang National Expenditure Program for Fiscal Year 2026 sa Philippine Development Plan 2023-2028. Pinatitibay nito ang pundasyong naitatag sa nakalipas na 3 taon ng Administrasyong Marcos. Layunin ng national budget na masiguro ang patuloy na pag-unlad at kahandaan ng bansa para sa hinaharap. Ipinresenta ni Pangulong Marcos Jr. ang Republic Act No. 12231 o ang Government Optimization Act sa Committee on Optimizing the Executive Branch. Ang naturang komite ang nangunguna sa maayos at mabilis na pagpapatupad ng batas para sa mas epektibong serbisyo publiko.
Nilagdaan ng Pangulo ang nasabing batas noong August 4, 2025. Pinatitibay nito ang pangako ng administrasyon ng mas mahusay na burokrasya at sinisiguro na ang serbisyo sa mga Pilipino ay nakatuon sa social protection at fiscal responsibility. Sinuri ni Pangulong Marcos Jr. ang Flood Mitigation Structure Sections 9 at 10 project sa Haro, Iloilo City. Dito'y iniutos niya sa Department of Public Works and Highways o DPWH at sa mga lokal na pamahalaan na panatilihin ang pinakamataas na pamantayan sa pagpaplano at pagpapatayo ng flood control projects. Inatasan din niya ang mga kawani ng DPWH, lokal na pamahalaan ng Haro, Iloilo at ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev na ipagpatuloy ang audit at performance review upang panagutin ang sinumang may kapabayaan at matiyak na ang pondo ng bayan ay ginagamit lamang para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Sa patuloy na pagpapalakas sa sektor ng pangisdaan, pinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. ang mas pinatibay at modernong Philippine Fisheries Development Authority Iloilo Fishport Complex. Tampok sa Fishport ang mga makabagong pasilidad at mga pangunahing gusali na may nakakabit na solar panel modules bilang tugon sa panawagan ng Pangulo para sa sustainable at climate resilient fishports. Kasabay ng inaugurasyon, damahagi ang Department of Agriculture Region 6 ng mahigit 37 milyong halaga ng kagamitang pangsaka at pangisdaan tulad ng tractors, rice mills at iba pa. Isinagawa rin ang turnover ng indemnity checks mula sa Philippine Crop Insurance Corporation para sa mga magsasaka ng palay at mais na naapektuhan ng matinding pagbaha dulot ng habagat at sunod-sunod na pagbagyo sa rehiyon.
sa pagbabago nitong facility na ito, marami tayong maaring gawin na hindi natin kayang gawin noon. Kagaya ng paglagay ng cold storage. Dahil alam naman natin, yun ang pinaka-importante para hindi naman masira ang inyong mga nahuling isda. At kahit malayo, ay madadala natin, sariwa pa rin pagdating doon, para yung valor, yung pagbenta ninyo ng isda, ay mataas pa rin ang pagbili. Kaya napakahalaga yung magkaroon tayo ng cold storage. At malaking bagay din na yung cold storage, dahil yung cold storage yan, para gumawa ng yung mga ice plant, halimbawa, para gumawa ng yelo, kailangan maraming kuryente, maraming power. Kaya't mabuti na lang, meron na tayong solar, sustainable pa. Hindi na tayo kailangan magpaandar ng generator, na gumamit ng crudo, pero meron na tayong solar. Pero malaking bagay po ito dahil nga pinapalapit natin sa market ang ating mga mangingisda. Pareho, lahat ng sektor ng agrikultura, ganito po ang aming ginagawa. Na pinapalapit sa pagsasaka naman, yung mga magsasaka, para makadiretso na sila sa merkado, wala nang gumigit na. Inaayos po natin, kaya inaayos natin itong mga fish port na ganito para dito pwedeng isakay kagad, hindi na kailangan isakay sa truck, tapos kung saan-saan padadalhin, napakalaki ang bayad ng transportasyon. Kaya ito ay sa aking palagay, are isa sa pinakamahalaga na aming gagawin sa Department of Agriculture. Sa pagdalaw ni Pangulong Marcos sa Iloilo, most especially dito sa Iloilo Fishport Complex, siguro napakalaking halaga kasi makikita ya ang bagong rehabilitated na market stall number 1 at siguro it will boost the morale of Iloilo, most especially sa economic part na sa siguro at least first time, second time to ng isang presidente na sa ngayon nga nakabisita. Ang last kasi nakabisita dito si President Ramos pa eh. To be visited by President Bongbong Marcos Jr. here in Iloilo Fishport Complex, it is a great honor that we have him and we feel that we are important and that we matter in his sa kanyang mga kausa na pinaglalaban ngayon. Number 1, ang volume ng isda nga darating dito sa Iloilo Fishport kasi noon hindi mahirap kasi ang galaw namin dito do limited. Sa ganitong bagong building, sigurado ko marami ang darating na isda na galing sa ibang lugar. At saka I hope nga it will add more fish coming from other places dire sa Iloilo. At saka noon kasi pag masama ang panahon, tumataas dito ang tubig. Oo. Sa ganitong ginawa ng administrasyon na pinataas nito, sigurado ko hindi na dito papasok ang ang tubig dagat. Para sa akin, it is a great development talaga noon na parang wala lang, parang benta lang kami ng isda. Ngayon may mga support na mula national tsaka local government ngayon. Maraming salamat sa amon President Bongbong Marcos, sa LGU, kag sa mga BIPAR, sa paghatag nila sang bulig sa amon tanan-tanan nga mga members sang SAAD, sa South Binunan Fisherfolk Association. Nagpapasalamat ako sa opportunity na ito na makapagpasalamat kami kay President Ferdinand Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng tulong sa amin, yung Department of Agriculture, yung Province of Iloilo, Regional Office ng Department of Agriculture, at saka yung PhilMic na nagbibigay sa amin ng mga machineries tulad ng combine harvester, traktora, warehouse, transplanter at saka yung dryer na malaki yung tulong na naibibigay niya sa aming mga miyembro ng Pulao
Multipurpose Farmers Association na during na tagtuyo sa last 2023 na tagtuyo, na-feel ng mga member association namin na talaga yung government is behind their back. Madamo gid nga salamat sa Presidente Bongbong Marcos Jr. kag sa bilog nga Department of Agriculture kag sa PFDA. Madamo gid nga salamat. Sa isang seremonya sa Palasyo ng Malacanang, formal na nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang Judiciary Fiscal Autonomy Act. Sa pamamagitan ng naturang batas, mas pinalakas ang kakayahan ng hudikatura sa paghahatid ng mas mabilis na katarungan sa mamamayang Pilipino. Kinikilala rin ng batas ang Korte Suprema bilang co-equal branch ng pamahalaan. Our Constitution already mandates the judiciary shall enjoy fiscal autonomy. Appropriations for the judiciary may not be reduced by the legislature below the amount appropriated for the previous year, and after approval shall be automatically and regularly released. And this is why we continue to help the judiciary become secure in its resources and perform its duty to serve our people without any delay. Under this law, the proposed budget of the judiciary will go straight to Congress and shall be included in the national budget exactly as submitted. Every month, funds will be released automatically. The Chief Justice is authorized to augment any item and modify through on-bank resolutions the allotment of funds within the bounds of the law to where they are most needed, whether that goes to hiring more personnel, repairing courtrooms, advancing their systems to keep up with their times. In turn, the Supreme Court will report quarterly to the executive and legislative branches on how these funds are judiciously spent. We are also establishing a judiciary trust fund so the courts can tap their collected funds to address urgent needs. The Supreme Court can reorganize its offices, hire staff faster, and bring services closer to the people by decentralizing operations. This administration is committed to respecting the autonomy and authority of the Supreme Court as it discharges its constitutional duty to interpret the highest law of the land. This commitment thus calls on us to stay true to our Constitution, to champion integrity and fairness, and implement laws with prudence and foresight. As we build a more progressive Bagong Pilipinas, let us ensure that the rights of our people remain secure and that every Filipino lives with peace, with dignity, with pride. Mainit na tinanggap ng Pangulo ang bagong United Nations Resident Coordinator sa Pilipinas sa isang courtesy call na ginanap sa Malacanang. Sa kanilang pag-uusap, tinalakay ang karagdagang suporta na maaaring ibigay ng United Nations sa pamahalaan upang itaguyod ang pambansang prioridad sa kaunlaran at maisakatuparan ang Sustainable Development Goals. Nakipag-usap si Pangulong Marcos Jr. sa bagong halal na Pangulo ng Republic of Korea sa pamamagitan ng phone call na ginanap sa Palasyo ng Malacanang. Binigyan diin ng dalawang leader ang pagpapalalim ng strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa at ang matagal na ugnayan sa larangan ng military support, disaster relief at mga pangunahing proyekto sa infrastruktura. Nagpalitan din sila ng suporta para sa mga pangunahing pagtitipon sa rehiyon. Bumisita ang Pangulo sa training center at mga pasilidad ng Philippine Merchant Marine Academy sa San Narciso, Zambales. Sinuri niya ang full mission ship handling simulator at nasaksihan ang live reenactment ng BRP Suluan incident na nagpakita ng banggaan ng dalawang Chinese vessels sa Baho de Masinloc. Inispeksyon din niya ang pinakabagong kagamitan at teknolohiya ng akademya.
Bukod sa pagpapaunlad ng maritime education, pinapalakas din ng PMMA ang kakayahan ng bansa sa pag-monitor ng karagatan. Sinusuportahan ang mga pagsisikap sa seguridad, pinapangalagaan ang mga Pilipinong seafarer sa loob at labas ng bansa at pinoprotektahan ang karagatan ng Pilipinas. Pinangunahan ng Pangulo ang commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA para sa kadaligtan class of 2025 sa San Narciso, Zambales. Nagsipagtapos ang 252 kadete ng Bachelor of Science in Marine Transportation at Bachelor of Science in Marine Engineering. Ang PMMA ay isang pioneer institution sa maritime higher education kung saan nanggagaling ang pinakamahuhusay na Filipino merchant marine officers na naglilingkod sa marine at maritime industry sa buong mundo. Ang mga graduates nito ay kadalasang pumapasok sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Merchant Marine Fleet bilang lisensyadong marine engineers at deck officers. Mahalaga ang papel na kanila ginagampanan sa pagpapanatili ng Pilipinas bilang global leader sa maritime industry at sa pagpapalakas ng pambansang depensa sa karagatan. Today, there are 252 of you. Some of you will serve with the Navy, some with the Coast Guard, and some with the Merchant Marine. Each path is different, but you carry the same compass guiding you towards excellence and service. The seas are rife with danger. It will test you. It will push you to your limits. But above all, it will shape you into the mariner that you are meant to be. Mga kadete, malawak ang abot tanaw ninyo. Dadaling kayo ng inyong mga barko sa iba't ibang dako ng mundo. Tandaan ninyo na sa bawat paglalakbay, bitbit ninyo ang dangal at pagmamahal sa bayan. Dalhin ninyo ang pangalan ng PMMA, ng kadaligtan at ng Pilipinas sa bawat pantalan at bawat karagatang inyong tatawirin. Napakasarap po sa pakiramdam na graduate bilang class valedictorian. Isang karangalan po sa akin at hindi lang sa akin kundi sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, and sa bayan namin, and most especially po sa PMMA. It's been honor to be a part of this graduating class, and also it's been an honor to be the class valedictorian, to be honored by His Excellency President Marcos. Worth it naman po na pumasok sa PMMA sa 4-year course. And although mahirap siya sa simula, pero at the end, napakaganda naman po ng experience. So basically, sport class talagang napakahirap po as freshman. And then kada tumataas po yung rango namin as fourth class, third class, then tumataas din po yung responsibility and as well as the privilege. And in my second class year, I've been on board on international vessel, Panama flagship, a container ship, sailing in the Central America and North America. So after graduation, we've been called also by the company to sail in the international vessel. And what I can say, ma'am, is that being a cadet here is very worth it after the graduation. As the class name suggests, ma'am, Kawal ng Dalampasigan, Liwanag ng Karagatan. We are the beacons of hope to the Filipino youth, so that when they come aboard here in PMMA, the Filipino will come and see that their cadets are being well trained, being well knowledgeable, and international ready cadets to face the challenges of the modern times. Nagpapasalamat ako kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang taus-pusong pagpunta, ma'am, dito sa PMMA, and most especially sa bilang Commander-in-Chief. And we are very also thankful to the DOTR, headed by the DOTR Secretary Vince Dizon, because of his very generous and very powerful message to us that mga marino po ay number 1 sa kanyang puso at number 1 niyang pinaglalaban in the maritime field. So
we in the PMMA are very thankful and very privileged to have them in this graduation ceremony. Sa mga gusto pong pumasok ng PMMA at sa mga gustong mangarap bilang isang maging kadete ng PMMA, inaanyayahan ko kayo na pumasok at i-challenge yung sarili ninyo na bilang isang kadete at bilang isang Pilipino ay mas mapalakas pa natin ang industriya ng marino at industriya ng pagsisiman. Ang kanyang directive sa PMMA is to ensure that we coordinate with all government maritime agencies and related agencies to support in the upskilling as well as the development and make sure that ang capabilities ng PMMA graduates ay world-class and always ready at any event na pwede naming maharap. And that's why with that order of the President, we are able to get a lot of achievements. And at the same time, we have new equipment. So those are some of the hardwares na binigay sa amin ng Presidente. But at the same time, our curriculum has undergone so many changes and updating to make sure that yung ating graduates since 2020, we are doing the future-proofing of them. I think this batch is the most resilient and agile of all the classes that the Academy has produced. For one, the class of 2025 actually composed of those who joined the Academy in 2020 and 2021. And at the time, at the height of the pandemic. And the Academy did not cease operation. We continued operation. We are all here in a bubble. The cadets stayed here with us, as well as all the faculty, the Corps of Officers and faculty. We all stay here and continued our operation. That is why these cadets have undergone so many challenges. Hindi talaga sila lumabas during that period, and so as we. And because of that, we were able to develop so many ang aming digitalization ay nagawa natin at the same time yung aming learning management system because of that. Ang PMMA po ay 206-year institution way back at the time ng Spanish when it was established in 1820. And until now, we are still providing for the security, defense, and economic capability of our country. And we will continuously support our country in order to make sure that our defense and security posture ay masustain natin with our graduates, as well as yung economic activity and economic support ng ating mga merchant marine officers. The more officers that we produce, the more seafarers that the Philippines can provide to the world market. Sinuri ni Pangulong Marcos Jr. ang 2 flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Una niyang ininspeksyon ang rehabilitasyon ng river protection structure sa kahabaan ng Barangay Bulusan. Itinayo ito ng St. Timothy Construction Corporation sa halagang 76 na milyong piso. Kasunod nito ang flood mitigation structure sa Barangay Frances na may halagang 77 milyong piso at itinayo ng Wawaw Builders. Bagamat hindi kabilang ang Bulacan sa opisyal na listahan ng flood-prone areas, ang nasabing lalawigan ang may pinakamaraming flood control projects na umabot sa mahigit 600 proyekto na nagkakahalaga ng halos 6 na bilyong piso. Nauna nang ipinaabot ng Pangulo na patuloy ang pagsasagawa ng audit sa lahat ng flood control projects sa ilalim ng kanyang administrasyon, kasabay ng pagkukondena sa korupsyon na nagdulot ng paghihirap sa mamamayan dahil sa malawakang pagbaha tuwing panahon ng malakas na pag-ulan. Butas-butas pala itong dike na ito. Dapat buo ito dahil sa report namin completed ito. Bukod pa doon, may question sa kalidad ng ating flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob parang hindi na nakabaon sa lupa. Kaya dumadaan yung tubig sa ilalim naman. St. Timothy ang kontratista dito.
Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Ang katotohanan, under specification, yung diket dahil nasa bakal, tapos nakita mo kung pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture, pati meron kami mga diver na sinisid dun sa ilalim. At nakita talaga, very manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi maganda ang trabaho, talagang bibigay. Kaya't bumigay na nga. Kaya't kailangan nila sagutin kung bakit ganito. Pero ang hirap dahil ipapakita natin ito what possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. May dredging pa dapat. Tapos ito pa. Lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Yung mga bata na pumapasok, naglalakad sa baha, yung simyento madulas. Kasi nga, nagkakalumot. Hiniling ko sana na maremedyohan tong riprap na hindi natapos. 4 na taon na kaming nagdurusa. Yun lang ang hihilingin ko na masolusyonan hanggat maaga. Kasi kung sa susunod na taon ulit, baha pa rin ang titikman namin. Kaya, Pangulo, tulungan nyo kami. Huwag na sa matanda, hindi bali na matanda na yung mga bata ang kawawa. Minsan, naglalakad dito sa karsada, madulas, nadadapa. Kaya, kung maaari, yun lang, ang masolusyonan tong riprap na to. Pag po bumaba, napakahirap po dito sa amin Lalo na po sa pagkain yung pagpunta pong bayan, ang gagamitin lang po bangka. Pag kumati naman po hindi mo agad kumakati. Pagka po yung mga estudyante sa bangka rin po sumasakay. Sana nga po masolusyonan na po kasi nakakasawa na po. Di na po kami naalis. Ibuhat po ng mga nagdaang taon na to. Sunod-sunod taon-taon na lang po. Minsan po 2 beses pa, 1 taon kami binabaha. Pagdating po sa amin ng Pangulong BBM, nagpapasalamat po kami dahil po sa tagal po ng panahon. Ngayon lang po napuntahan ng Pangulo ang aming bayan at isa po napili ang aming barangay. Sana nga po masolusyonan ni Pangulo yung aming kahilingan na yung riprap po ay magtuloy-tuloy na. Dito po sa karsada hanggang dito po. Pagka po doon sa bukid, ubog tao po. Meron pong party na dito po, doon po sa may hanggang bewang lang. Dito po sa may gawin namin hanggang dibdib na. Tapos yun sa may tinatawag pong Salonga compound, talaga pong halos, hindi na po gano'n silang natutuyuan. Matuyuan man po, January. Tapos pag nag-umpisa ang mulan, may tubig na naman po sila uli. Kaya po, hirap po talaga ang yung tiga-bulusan, lalo na po ang mga estudyante. Madalas po, katulad po dapat nung may pasok na po, 2 linggo po agad. Kapapasok lang 1 linggo, 2 linggo po agad. Nahinto na naman po. Talaga po hindi namin random yung pagkakaano po ng ganyang kalaking halagang presyo. Yung flood control po na yan. Paano po namin mararamdaman? Lagi po kaming baha. Yung una pong gawa, buti nga po yung dito po sa tapat namin, tinaasa na po yan. Yung una pong gawa talaga mababa. Kaya pag umandun din po ang umaapaw din po. Yan nga po, hindi po umaapaw. Kaya lang po, marami pong link yung sa mga gilid. Tumatagas din po. Kasi po ang pagkakagawa po nila, tama po naglagay po sila ng bakal, tapos nagsalansan lang po ng mga bato na nakasako. Nung nataasan nila na salansan, noon lang po nila sinimento.
Tapos nilatagan lang po nila ng konting bakal. Kaya po doon tumatagas din po yung tubig. Talagang minsan malaking perwisyo sa amin kasi katulad ng mga nagtatrabaho, hirap na hirap talaga sila kapag wala silang masakyan. Siyempre, pag may trabaho na ganun, may oras yun. Nalilate sila at minsan wala pang masakyan, hindi nakakapasok. Sabi nga kanina ni Presidente, kompleto na daw lahat ito. Pero hindi naman totoo, putol-putol. At saka yung iba pa, parang hindi maganda ang pagkagawa kasi tumatagas sa ilalim. Kumbaga sa tinipid ba? Kaya talagang malaking perwisyo. At saka matagal na to, napakatagal ng ganito ang nangyayari sa amin. Siguro mga 35 years na mula nung napunta ako rito. Dito, papasok rin naman dito ang tubig kahit na mayroong harang ay ibang lugar. Yung kaputol naman nun, doon dinadaanan ng tubig. So, hindi talagang minsan kahit tong kalsada na to, hindi rin madaanan ng kahit tao nga, hirap na hirap. Kung hindi palalagyan ng lubid ang paligid nito, hindi talaga kami makakaano rito, makakasuba. Matatangay ka talaga. 96.4 million peso po pala, bakit hindi naman nagawa ng maayos? Bakit ganito pa rin? Wala rin pagbabago. At hindi rin naman kung ganun kalaking halaga, dapat gawang ayos na to. Pero parang wala naman nangyari. Mensahe ko po sa ating Pangulo, sana po masolusyonan na ang nangyayaring pagbaha dito sa amin. Talaga sana po, kung hindi sana pag nagawa niyo po sana kaming tulungan sa hinihiling namin na makontrol na yung pagbaha dito. Kasi sa totoo lang, ang hirap talaga. Sana magawa na yung project na yun na talagang nakalaan para sa amin. Sa pagdalaw ninyo sa amin, for the first time na, ngayon pa lang kami nakaranas na talagang tumungtong siya rito sa amin sa lugar namin na ganito at nabisita niya. Maraming salamat po, Pangulo. Sana po masolusyonan nyo ang problema namin sa lugar namin. Pag titignan mo yung report sa atin, completed lahat. Meron na yan. Tapos, ito na naman yung quality. Madaling makita. Hawakan mo yung semento dito. Unang-una yung semento, ganyan lang kakapal. Dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 8 inches. Parang kalsada. Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang ang nandyan. Tapos, meron dapat desiltation. Dapat, doon na naman sa kontrata, may desiltation, dredging, completed. Tignan naman ninyo, paano magiging completed niya? Tignan ninyo. May isla sa gitna. Masukal na yan, yun. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Pahahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa.